Yes, good afternoon. Kumusta po kayo? It's been a long time guys na wala po akong video. Just this afternoon. Kasi nakapamili na naman po. At mag-share ako ulit sa inyo ng story about sa aking Gcash. About sa aking Gcash ngayon guys is sa tawag nito. Pag nagpapakasin ko sa, di ba dati may free 8K a month, first time cash in free. Ngayon po wala na pong free sa Gcash, may charge na po lahat 1%. Kasi first time ko nakapag-load ng may charge ang Gcash doon sa Cebuana, doon sa labasan namin. So ganun pa man is okay pa din, ganun pa din ang charge ko rin is 2%. Sasabihin ko sa inyo guys kung paano ako nag-charge sa aking mga sa aking Gcash. Like this. Ito nabura na nga yung pina-print ko na ganyan po. So 1 to 200 is 10 pesos ang aking charge. Pero hindi ko sinusunod yan. 1 to 100 is 5 pesos lang. Pero pag lumampas sa 200, 100 pala. Kunwari 120, 130. So 10 na akong single niyan. So pag umabot naman yan siya ng 300, 50 na. 300 to 500, 15 din yan siya guys. Tapos yung pag lumampas naman sa 500 Gcash in, 500 cash in, 15 pa rin yan siya. Kung lumampas, kunwari 550 to 600, 20 na ang charge ko hanggang 1,000. Ganon. 600, 700, 800, 900 to 1,000 is 20 na sa akin guys. Ganun naman, sinusunod ko sa yung aking nakalagay dito. Dati ko pa tong ito nang sinusunod ng aking mga customer. Yan ang sinusunod, dati ko pa yan nakikita sa Lazada. Kaysa bumili, nagpa-imprint lang ako. I-save image ko yan siya, tarpaulin, tapos pina-imprint ko sa aking anak kasi may printer man ang anak ko. Gano'n na. Nasanay na rin ang tao. Saka share ko rin po sa inyo na naging sellable na po ang aking tindahan kasi yung katabi kong mga tindahan nagsasarado na sila. I don't know, kaya masaya ako kasi naging mabili na po ang paninda ko. Pero ngayon kasi karamihan wala ng klase, di ba? So mga bata mabili sa akin ngayon is yung ice candy. Candy, yes, mga biscuits kasi mga bata. Medyo tumumal naman yung mga instant na pagkain, instant noodles, instant dilata, o kasi nga sa mga estudyante naman yun malakas. Ganun pa rin, patuloy pa rin tayo nagtitinda. Ganun nga po. Kami kung namimili, nag-uutos lang naman ako sa mister ko 3 times a week. Minsan ko napapagawi doon banda sa grocery. Nagpapabili na lang na din ako ng kung ano ang wala. Ganun po guys. Hindi alert lang kasi alert naman ako kung anong wala. Sa soft drinks naman ganun din, sa itlog. Sa itlog din. So ganun nga guys. Alert to lang po. Mas maganda talaga ang business na Gcash in and out. Kasi nasanay na yung mga tao sa akin. Minsan nga may nagpapakasout sa akin ang ilang anak andun sa ibang bansa, papakasout sa akin yan. Ganun nga guys, tanggap ko lahat yan. May nagpapakasout sa akin na minsan may nagpapakasout na 100, 200, tanggap. Ganun din ang charge ko, cash in, cash out the same. Tapos minsan naman may bumibili sa akin Gcash, okay, tinatanggap ko na rin. Pero wala nang hindi na ako nag-charge yan kung magkano yung nabili nila. Kasi may tubo naman na yun na pinatong mo. Ganun din ang ibayad nila sa akin. Basta check mo lang din sa Gcash mo kung dumating na. Approve yan sa akin guys. Kaya easy. Nangyayari lang naman guys kung andito ako. Minsan ako ang maalis. Mister ko ang nandito. So wala lahat yan. Cash in tsaka yung loading. Wala talaga yan. Hindi parang kasi yung mister ko. Ako lang. Kaya kung ako mas mabilis tayo mga babae kumilos Hanga din naman ako minsan sa mga lalaking mga nagdinegosyo.
Oh, ganun nga. Kaya sinasuggest ko sa inyo guys na magandang negosyo ang Gcash. Sa bagay, dati pa man. Na-scam na nga rin ako dati sa Gcash. Pero ano lang yan, yung parang nahack kasi yung kapatid ko, pati ako na datangay. Pero kunting bagay lang yun sa akin. Ganun talaga ang life. Hindi naman tayo perfect. Ganun guys, kung may sari-sari store ka, mag-Gcash ka na rin. Oh, Gcash is a good businesses. Tsaka lahat ng income ko, sama na lahat. Total, ako lang naman to. Kami lang ni Mr. ang nandito. Ganun. So, it's a good business. Basta mag-business is mag-business tayo ng mag-business. So, that's all for guys. Sharing ko lang sa inyo. Kasi nga, nagiging mabili ako ngayon. Naging sellable lahat ng item. Mga basic needs sa bahay. Lalo-lalo pag ganyang Sabado Linggo, yung mga wine. Pinakamabili talaga sa akin guys yung sigarilyo. Kasi pagising. Tsaka yung kape. Oh, yun. So, that's all guys. Hindi na ako pahabain. Basta sharing ko lang sa inyo. Kasi nga medyo okay na rin ang pagkaramdam ko. Talagang pag nagkakaedad nagiging masakitin nga. Alalay lang sa lahat ng gawain. Hindi pwedeng magbuhat pag nagkakaedad nga guys. Bagay lang talaga pag sabi nga nila pag nagkakaedad, bagay lang talaga magsari-sari store na lang talaga sa bahay. Pinakamagandang ideya. Kasi nga matatanda na rin kami. So, sari-sari store is the best. So, pero naging masaya lang naman ako guys dahil mga katabi kong tindahan, sila lang naman ang sumunod sa akin. Ako naman ang nauna talaga mula sa pool. Sila ang sumunod pero sila ang sumuko ngayon. Natawa naman ako. Kasi naubos na rin ang nila. Naubos na ang kanilang paninda. Nagsisi-abroad na sila Gusto nila yung mas malaki kita kasi may pinapaaral sila. Basta pag may pinapaaral, mayroon kang sari-sari store, wala. Masisimo talaga yan. Depende kung mabilis, kung maraming laman ng paninda mo, tindahan mo at saka mabilis. Pero pag ganyang may pinapaaral ka tapos tindahan mo kunti lang laman, saka hindi masyadong mabili, wala talaga. Kaya ginawa nila, nagsisarahan na lang sila. 2 tindahan na lang. Natuwa ako. So that's all guys. That's all for today's video. Sharing ko lang sa inyo ang aking pagtinda sa araw na to, story. Kasi matagal ko nang gustong i-share story ko. Sabay tayo ko lang akong video. My video for today na lang guys. I'm happy sa aking negosyo. Ganun na lang So that's all for today. Bye bye. God bless po. Mega love shoutout sa inyong lahat na aking mga friends sa YT. Please subscribe. Bye bye.